In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alhem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at na isusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya nito Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natatala rito'y sinulat upang sumampalataya kayo. Si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Second Sunday of Easter, Divine Mercy Sunday. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin na kahit nakapinid ang pinto dahil sa takot, dumating si Jesus at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Ibig sabihin,
kahit sarado ang puso natin dahil sa takot, problema o kasalanan, kayang pumasok ni Jesus at magdala ng kapayapaan. Minsan, para tayong si Tomas, gusto natin makita muna bago maniwala. Gusto natin may pruweba muna bago sumunod sa Diyos. Pero sabi ni Jesus, "Blessed are those who believe without seeing." Faith is trusting God kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Sa panahon ngayon, madaming doubts, madaming fake news, madaming temptations. Pero bilang Romano Katoliko, ang tawag sa atin ay follow God's way, not your own way. Ano ang tamang gawin natin bilang Katoliko? Una, manalangin araw-araw kahit busy. Pangalawa, magbasa ng Biblia at isabuhay ito. Pangatlo, tumanggap ng sakramento, confession and Eucharist. Pang-apat, magpatawad dahil binigyan tayo ng authority ni Jesus. Panglima, magtiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang bukas. Tandaan natin, hindi feelings ang basihan ng faith, kundi paninindigan sa Diyos. Mga halimbawa mula sa ating mga church fathers. Si Saint Agustin of Hippo, faith is to believe that what you do not see. The rewards is to see what you believe. Si Saint Thomas Aquinas, tinuruan niya tayo na ang faith ay hindi laban sa reasons, kundi lampas dito. Si Saint Ignatius of Antioch, kahit papunta sa kamatayan, hindi siya nag-alinlangan sa pananampalataya. Sila ay naniniwala kahit hindi nila nakita si Jesus physically. Pero buong buhay nila, sinunod nila siya. Kung may sakit ka, maniwala ka. May healing si Lord. Kung may problema, may plano ang Diyos. Kung nalilito ka, sundin mo ang Diyos, hindi ang sarili mong gusto. Hindi madaling sundin ang Diyos, pero sigurado ang direksyon kapag siya ang sinusunod. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kapayapaan at pag-asa. Sa iyong banal na awa, aming inaalay ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Pagalingin mo po sila ayon sa iyong banal na kalooban. Sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya.
Pagalingin mo rin ang lahat ng nakababasa, nakikinig at nanonood, ng may karamdaman. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng lingkod ng simbahan. Basbasan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang mamuno ng may takot sa Diyos. Panginoon, ipahinga mo ang kaluluwa ni na Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng pumanaw sa pamamagitan ng mahal na Berhing Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Turuan mo kaming maniwala kahit hindi nakikita at sumunod sa iyong daan, hindi sa aming sariling kagustuhan. Amen. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Mga kapatid, hindi lang tayo mananampalataya, tayo ay sinugo para magpahayag ng awa, kapayapaan at pananampalataya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!